Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his intervention. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Judge. Napag-usapan rin lang itong inciting to sedition. Nag-file ka ng kaso inciting to sedition against BP Sara based on dun sa utterances niya, yung sa online press con, plus meron pa bang iba? Yes po, Your Honor. Yung basis ho namin, una, yung utterances in October 18, 2024. And then kinumpara ho namin siya sa utterances in November 23. Right. So, meron bang elements of sedition doon sa mga utterances niyo? Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government. So how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinsi sa mga tao na mag-alsamasa base doon sa utterances ng BP Sara? Yes, Your How Honor. did you know? Pangalawa, if I may explain, sir. Pangalawa po, yung if the speeches would tend to disturb the peace of the community, and if the speeches would tend to undermine public safety and public So how would you know if it will tend to disturb or undermine the peace Yes, and Your order Honor. of the community? Paano mo malalaman? The fact ho Based na, doon sa utterances niya. the fact ho na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security, at ang sabi ho nila, that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating How? well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina, Nag-alala kayo o nag-alala yung taong bayan? Kasi iba yung nag-aalala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbestiga, versus nag-aalala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay doon sa mga Yes po. sinasabi ng BP. Nag-alala po ang taong bayan, definitely. Kasi How? Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media. Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood. Yes po, Your Honor. At ano naman yung mga sinabi doon? Well, yun nga, yung iba nagwo-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas. Yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo? So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila, saan patungo? Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara, go tayo, gawin natin yan, nasa likod nyo kami. Yun yung sedition. Meron nung ganon na comment din po, Your Honor. Meron. Meron po. In fact, doon Ano yung comment na yun? Kung meron. yung supporter po ng Ano ang sinabi? na yun nga, yung sa people power, yung sa nasa likod mo kami, kung ano yung Nasa likod mo kami, people power. Nabanggit yun sa comment section. sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President doon sa November 23, 2024. So meaning, binase mo, isa dun sa mga reasons kung bakit ka nagpa ng kasong sedition, BP Sara base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood. Yes, sir. Yung sinasabi mo supporters. Opo, yes, sir. Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go. Well, Your Honor, Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect. opo. Was there? Were there Meron na kami comments like those? meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama, Na? na hindi siya nasama dito sa investigation. At ano nga ulit, halimbawa? Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sign. Lusubin na natin ang Malacanang. Yun yung comments ho sa Facebook, yung mga nagko-comment. At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang. Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those Okay. times, siyempre nagbabrowse ho kami. Okay. Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication. Your No further question, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well. Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition,
Attorney Lotoc, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayong in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao, inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi? So far as the Cybercrime Division is concerned, Your Honor, hindi ko kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi ko kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on Isa people's para sa akin comments. kasi sa kabilang banda pwede ka magsalita pero sa kabilang banda may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto kong malaman kung meron kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi. I think ang makakasagot po niyan yung the intelligence service, yung director po namin, sir. Okay. Sa kanya po yung pool ng information ng... And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Pinatawag nyo rin itong may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong nyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon o naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi? Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga... Galit naman talaga siya pero inciting to sedition ni mag-alsa. Meron ba ganun Wala silang- pong ganong comment during the Q&A portion, Your Honor. And just to, on a related question, Mr. Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin. No? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo nag-coordinate ba? Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir. Katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP dahil ito pinag-uusapan natin pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa. No? Meron bang gano'n naman coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI? Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor. Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.